song, we will sing When the Roll Call Up Yonder. For our opening prayer, may I ask Tita Min, and for our special number, Tita Grace. For our short personal testimony, si Kuya Glenn. And storytelling, si Ma. Hello. Video discussion is about John Huss and Jerome. Closing song, Tichempo Masidegen. Gathering of prayer requests, Kuya Vince. And closing prayer, Kuya Vince. And if Kuya Vince is not present, can I ask Uncle Butch to fill his place? And for post-presiding remarks, yours truly. So it says here, look unto me and be saved all the ends of the earth. For I am God and there is none else. Isaiah 45:22. Okay. For our opening song. Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. When the save of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Ate May? Wala akong bakit. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Oh. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies and the roll is called up yonder, I'll be there. The roll called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Okay, so for our opening prayer, may I ask Tita Min? Thank you, Lord. Dahil nandito naman po kami sa time of tip na. Thank you po for the protection tung mga nakaraang linggo. Ang nag-ingat po sa amin, Panginoon. Nawa itong aming mapag-aralan ngayon na mga salita mo ay tumanim po sa aming isipan upang maging pagkain po ng aming spiritual na pamumuhay. Thank you again, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The grace. living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessings
for me. Oh Jesus, Lord Lord and and Savior, I give myself to thee. For thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer his call. Follow his leading and give him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to thee. For thou in thine atonement didst give thyself for me. I owe no other master. My heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live. O Christ, for thee alone. Ago, ije kanto na agisianak ket agdobol pa. Ije ka pelang parum. Ito na agistoryana. For our testimony, can we ask Kuya Glenn? Yung aking testimony, aming value day kanina. Di bali sa meeting namin, mahirap. Puro negative kasi yung bibigyan namin. Frontliners ng Pateros. Maraming mga negative. Pero ang sabi ko, ba't di subukan? Ituloy. No? Pero nung itinuloy namin yung JYD, madali lang pala. Di pala mahirap. Sobrang dali. Kasi babagsak lang namin sa may barangay. Then, yun, okay na. Mapabigay na namin yung mga ibibigay namin sa kanila. Tapos, ang kagandahan pa noon, kasi na mga kabataan yung kasama, sinama namin rin yung elder. Mga elder nga kami, sinama nga kami 2 linggo nang masakit yung bewang ko. Nakabike lang ako. Buong Pateros, inigot namin, natagtag ako. Ngayon, awa ng Panginoon Diyos, nawala yung sakit ng bewang ko. Baling na. No? Siguro yun yung naging blessing sa akin. Kung pag sama ko dun sa mga kabataan ng Pateros saka ng Lipas. Yun. Saka imbis na makaranas ka ng pagod, di mo maranasan yung pagod kasi nga doon nga sa ganung uri ng gawain, nakakatulong ka doon sa mga tao, lalo na doon sa mga frontliners ng Pateros. Lalo na Thank you, Kuya Glenn. Ma'am? Hello mga bata, nandyan ba kayo? Wala namang sumasagot. May bata pala dyan. Ay, pusa. Apo, Dala? Dito po si Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang batang
hindi mabait. Ang batang ito ay hindi mabait, hindi masunurin, tamad. Sino sa inyo ang non? Siya ay problema ng kanyang nanay dahil na sintay, tatay niya ay namatay na. At ang batang ito ay suwal talaga. Problema ng kanyang ina. Ang nanay niya, mula nung namatay ang kanyang tatay, nagtatanim ng gulay para merong ipagbili, para meron sila kain. So, ang hirap ng kanyang nanay. At hindi isang bang pwedeng pagkatiwalaan. Mula nung namatay ang kanyang tatay, hindi na siya tumutulong sa bahay. Wala siyang nakatakutan. Lagi siyang umaalis. Tapos pag uwi niya, naghanap ng marap na pagkain. Pumunta ka nga sa labas. Ganun ang gawa ng matang. Tanawin mo lang. Isang araw, sabi niya sa kanyang nanay, "Nanay, gusto ka nang umalis dito," sabi niya. "Ipagbili mo lang yung lupa natin para meron akong gagamitin na paghanap ng trabaho sa lungsod," sabi niya sa kanyang ina. Dahil ang kanyang ina mabait, ayaw sana niyang Kahit si daw. umalis ang kanyang anak. Bukas pa yung ilaw. Pero napilitan siya dahil Buhay pa yung ilaw sa baba. napilitan siyang gawin ang gusto ng kanyang anak dahil Ala, bababa. Sinabi ko ba mapilit bumaba ka? ang ito. Doon sa labas. Sa labas. Mapilit ang gumaganyan ka? batang ito. Kaya ang ginawa ng kanyang nanay, pinagbili niya ang kanilang lupa at pinayagan na niya ang kanyang anak na umalis. Gusto niyang pumunta sa ibang bansa, mag-abroad. At ang ginawa ng kanyang nanay, nung hahanda ang kang mga kagamitan, sinabi niya, "Anak, ayaw ko sanang malis ka dahil wala akong makasama sa bahay," sabi niya. "Pero dahil mapilit ka, papayan kita, pero meron akong ipabaon sa iyo. Nilagay ko dito sa mata mo at huwag mong kalilimutan ito dahil ito ang pabao sa inyo na mahalaga," sabi ng kanyang ina. At sinabi ng niya, "Sige, as na ako, nanay," sabi niya. Kumakaway ang kanyang nanay. Lumingon siya, kita niya ang kanyang nanay na kumakaway. Malis na itong batang ito. At pumunta na sa lungsod. Nung nakarating sa lungsod, na bumili siya ng ticket sa bor. At sasakay sa malaking bapor yan. Nung pumalak na yung bapor, malayo na sa pier, nakita na nung binang ito na malayo siya. Hindi na niya kikita ang lupa. Wala na siyang makitang puro tubig dagat nakikita niya. At alam nyo, ang naisip niya, malayo na pa siya sa kanila, sa bahay nila. Naisip na niya ang nilang bahay. Sabi niya, malayo na ako sa aking nanay. Naalala na niya ang nanay. Tapos, bigla siya lungkot.
sino na kaya makakasama ng nanay ko ngayon? Sabi niya. Ayun niya lang naalala na ang kanyang nanay pala ay mag-iisa na sa kanilang bahay. Bigla niyang naisip na sana makauwi ako. Sayang ganon. Paano kaya ako makauwi? Ang lawak-lak nitong dagat, sabi niya. Imposible akong makabalik. Sabi niya, naisip na niya ang kanyang nanay. At bigla niyang naisip yung sinabi kanyang nanay na minsan ipinaba sa kanyang maleta at pumunta sa kanyang silid. Dahil sa bawor may mga silid. Tinignan niya yung maleta niya. Ano kaya yung sabi ng nanay na binak niya dun sa loob ng maleta ko, sabi niya. At binuhat niya yung maleta niya laki. Alam niyo, yung nakabalot lang yung binuksan niya. At nakita niya na isa pala Biblia. Sabi niya, Biblia. Sabi niya gano'n. Ito yung laging nabasa ng aking nanay. Sabi niya gano'n. At naiyak siya. At sinabi dun sa sulat, nakalagay dun sa balot, anak, sabi niya gano'n. Ang bilin ko lang kayo, lagi mong bahin itong Biblia. Sabi niya gano'n. Yun lang ang bilin ko sa iyo na mahala, sabi ng kananay. Kahit malayo sa akin, kung babasahin mo ito, ikaw ay maliligtas sa kahit na anong kapamakan, sabi ng kanyang. Sabi dun sa sulat. At hanggang naluluhan na yung batang, lumuluhan siya, parang naiyak na siya. Bigla siyang naawa sa kanyang nanay. Sabi niya noon, sana sa ganon, naalaala niya yung katamaran niya, hindi tinutulong ang kanyang nanay, yung mga ginagawa na suwain siya, at saka yung naghahanap ng ulam na sarap kahit yung nanay niya hirap ang buhay ng kanyang nanay. Alaala niya lahat ng mga butihan ng kanyang ina. Kung may sakit siya, inlagaan siya, ganun. Hanggang sa parang gusto niyang bumalik kaagad kanyang nanay, pagsilbihan niya ito. Hanggang nung malon, ibalik niya yung Biblia dun sa loob ng kanyang leta at umakyat dun sa taas na namang bapor. Hanggang sa yung captain sabi niya, merong dating na bagyo dito sa dagat. Yun ang inannounce nung kapitan. At totoo, parang yung alon ay lumalas, yung hangin ay parang at tapos kumikidat. At tapos parang may nang ambon. At ulap dun sa langit, ganun. At biglang kinahan itong binatang ito, yung ganun. Sabi yung captain, ihanda nyo yung mga salbabida nyo, sabi yung gano'n, yung mga gamit ninyo, ihanda nyo lahat dahil baka masira itong bapor dahil malakas yung bagyo na darating, sabi niya gano'n. Nabahala itong binatang itong, sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Hindi bale, sabi naman nung nanay ko, huwag kong kalimutan yung Biblia na inilagay niya. Sabi doon, yun ang aking yun ang aking ililigtas, yung Biblia ko, sabing gano'n. Yung sasama ko yun sa akin pag may mangyari sa amin, sabi niya gano'n. At biglang yung vapor ay hinahampas na ng alon, ang lalaki na ng alon para ng bundok na gano'n. Masisira na naghihiyawan na yung mga tao dahil masisira na pala yung vapor. Hanggang nagkawasak-wasak na dahil sa malalakas na hampas ng alon, hangin, ulan, saka
kidlat, parang hindi mo na maalaman kung anong gagawin mo. Pero sa kabutihan, may mga naligtas naman dahil may mga maliliit na bangka na ginamit nila at saka mga lifeboat, mga salbabida na ginamit ng mga iba. Yung mga iba nalunod, pero sa kabutihang palad, itong binatang ito ay isa sa mga nakaligtas. Pero alam nyo, yung binatang ito, dala-dala niya yung Biblia na sinabi ng kanyang nanay na huwag kalilimutan at laging nasa kanya. Yun ang magandang balita. Hindi siya isa sa mga napahamak, pero isa siya sa mga nakaligtas. Napadpad sila sa isang isla. At doon sila yung mga napadpad doon sa isang isla na nakaligtas, sila ay doon tumira muna sa islang ito. Sila ay naghanap buhay at itong binatang ito ay nakaipon ng pera. At sabi niya, pag naipon ko itong perang ito, sabi niya, uuwi ako sa amin. At papasalubungan ko yung nanay ko ng mga damit. Bibili ko siya ng mga pasalubong. At pagdating ko doon, sabi niya, papaligayahin ko ang nanay ko, tutulungan ko na siya, hindi na ako yung dating hindi mabait na bata, kundi isang masunurin at mapagmahal na anak. Yan ang sinabi ng binatang ito. At hindi nagtagal, nakahanda na niya ang kanyang mga pasalubong sa kanyang nanay at gusto na niyang umuwi sa kanila. Sumakay na naman uli siya sa isang bapor. At di nagtagal nakarating siya sa kanilang bansa. Pagdating niya doon, sumakay na siya sa bus pauwi sa kanilang bahay. Nung pagdating niya doon sa sumakay uli siya ng isang jeep para makarating siya sa kanilang bahay. Nung nasa kanila na siya, alam na niya na nasa kanila na, nandun sa kalye na patungo sa kanilang bahay. Nung nasa kalye siya, naramdaman niyang parang iba na yung kanilang lugar dahil marami ng damo. Lalaki na ng mga damo, iba na yung kanilang kalye. Parang magubat na. Iba na yung mga puno, ganun. Kasi siguro matagal din siyang nawala, mga siguro 2 taon o 3 taon. At nung makarating na siya doon sa kanila, nakita niya yung kanilang bahay na parang sira-sira na yung atip. Parang pwede nang papasukin ng ulan. At sabi niya sa kanyang sarili, ito kaya ang bahay namin? Parang nabagyo, sabi niya nun. Parang iba na ang bahay namin. Parang sira-sira, sabi niya ganon. Lalo na nung nakita niya na ang daming damo sa paligid ng kanilang bahay. At nakita pa niya na yung hagdan nila ay hindi na parang natumba na yung hagdan nila. At yung kanilang pintuan ay nakasara. At maraming damo sa paligid. Sabing ganon, parang wala nang nakatira sa bahay namin sabing ganon. Pero dala-dala niya yung mga maleta na punong-puno ng pasalubong para sa kanyang ina. At nung dinaglaon, meron isang matanda na kapitbahay nila. Hindi na rin niya nakikilala itong matandang ito dahil matagal nga siyang wala. Sabi ng matanda,
Sinong hinahanap mo? Sabi niya ganon. Hinahanap ito ang bahay namin, sabi nung binata. Pero, nasaan kaya ang nanay ko? Sabi niya ganon. Nanay mo ba yon? Sabing ganon. Opo, sabing ganon. Ikaw ba yung anak niya? Sabi niya ganon yung matanda. Opo, ako yung anak niya. Ako, hindi mo ba alam na ang nanay mo ay matagal nang patay? Sabi niya ganon. Namatay dahil sa sakit, sabi nung matanda. Ako nga ang tumingin sa kanya nung siya ay nagkakasakit dahil wala naman siyang kasama, sabi nung matanda. Bale, inalagaan ko rin siya, sabing ganon, dahil kawawa siya, sabing ganon. Sabing ganon ng matanda. Hindi makapaniwala yung binatang ito, sabing ganon. Bakit kaya nangyari sa nanay ko ito, sabing ganon. Kung kailan pa ako nagbago, doon pa nawala ang nanay ko, sabi niya. Parang naiiyak na siya. Tumutulo na ang kanyang luha. Sabi niya dun sa matanda, dahil ikaw ang lola, sabi niya gano'n, dahil ikaw ang nag-alaga sa nanay ko, sabi niya gano'n. Ibibigay ko na lahat itong mga pasalubong ko sa kanya sa iyo, sabi niya gano'n. At ako ay aalis din dito. Yung matanda, marami siyang ikwento dun sa binata, sabi niya gano'n. Anak, sabi niya gano'n. Mahal na mahal ka ang nanay mo. Lagi kanyang binabanggit sa akin. Opo, Lola, talagang mahal ako ng nanay ko, sabi nung binata. Sige, sa iyo na lahat ang mga ito, sabi niya gano'n. At ako'y babalik ulit. At ako ay may pupunta. Malis nga yung binata at ang inisip niya ay magbabago na siya. Binasa niya ng binasa yung Biblia hanggang sa matutuhan niya matutuhan niyang magdasal sa Panginoon. Sabing ganun ang binatang ito, Diyos ko, tulungan mo po ako. Ituro mo sa akin kung ano ang aking gagawin ngayon at wala na ang nanay ko. Alam ko na mabait ang nanay ko at gusto ko siyang makitang muli, sabi ko. At ang ginawa ng binatang ito, gusto niyang gawin ang lahat ng paraan para siya ay maligtas sa langit at magkikita silang muli ng kanyang nanay. Alam niya na ang kanyang nanay ay mabait at naniniwala siya sa Panginoon. Alam niya na ang kanyang nanay ay pupunta din sa langit. Kaya ang gusto niya, matutuhan niya kung paano maliligtas din para makapunta sa langit na bayan, para magkita sila ng kanyang ina. Kaya ang ginawa nito, turo mo po, Panginoon, kung ano ang aking gawin. Nag-aral ito ng pagkapastor at naging isa nga siyang pastor at gagawin niya lahat ang mga inuutos ng Panginoon. At siya ay naging isang mabuting anak ng Diyos. At alam ko na kung maliligtas tayo, makikita natin itong taong ito na nagbago dahil nagsisisi siya sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Yun ang aking kwento ngayon. Thank you. Nanggawa. Praise God. So, ngayon naman po ay makikinig po tayo ng video. John Huss and Jerome. So, last time, nakita natin yung Albigensian Massacre.
yun po ay kumalat yung Reformation pa din na pinangunahan ni John Wycliffe and nakarating sina John Huss and Jerome. Pero after that, isang pangyayari ang hindi inaasahan na mangyayari sa kanya. Panoorin po natin. Here in Constance, Germany, a council was convened in the year 1415. Three significant things took place. Firstly, it was called to discuss the schism between the popes. At that time, there wasn't one, nor two, but three rival popes, all declaring themselves to be the true and right pope. This council settled that schism and appointed someone who would rule after those three. It was also here where they declared the writings and John Wycliffe to be a heretic and ordered that his bones be exhumed and burned. It was also at this council where John Huss was ordered to appear to defend his teachings. When Huss left for Constance, he said goodbye to his friends as if he wasn't going to see them again, even though he had a letter of safe passage from the emperor and the pope. Soon after arriving here in Constance, by order of the pope and the cardinals, he was thrust into prison. This building behind me, though today a nice hotel, was one of the places used to imprison John Huss whilst he was here in Constance. The trial of Huss took place here in Constance, in the Munster. It is said that he sat on aisle 24. He was asked if he wanted to recant, to which he said he would prefer death over recantation. He was thrown back in prison and brought back here again, and the last time he spoke at the trial, he fixed his eyes on the emperor and said that he had traveled here under his own free will and under the public protection of the emperor sat here. It is said that when everyone's eyes turned on Sigismund, that his face turned crimson red. Sitting here in aisle 24, where Huss sat during his trial, our minds go back to Jerome. When Huss left for Constance, Jerome told him that if he heard of any misfortune, he would come and help right away. Hearing of his imprisonment, he left and travelled down here, but without a safe passage. On arriving in Constance, he realized there was not anything he could do, and so he headed back to Prague, but he was captured on the way and brought back here to Constance. Some people wanted to kill him right away, but they put him in prison where he almost died for lack of food. They wanted to keep him alive. They realized that Huss's death hadn't accomplished very much, and so they wanted Jerome to recant. He was left in prison for about a year in terrible, terrible conditions, suffering from doubt. He eventually renounced the teachings of Wycliffe, he renounced the teachings of Huss, and pledged to adhere to the Catholic faith. He went back to prison, but the council was not done with him, either wanting more blood or wanting a fuller and broader surrender of faith. They called him again, but this time he renounced his former recantation. He asked to address the House, and this was denied, but he remonstrated and was given the opportunity to speak. He stood up and pledged his support of Huss and the influence he had had on his life, and he went on to say, "Of all the sins that I have committed since my youth, none weighs so heavily on my mind and caused me such poignant remorse as that which I committed in this fatal place, when I approved of the iniquitous sentence rendered against Wycliffe and against the holy martyr John Huss, my master and my friend. Yes, I confess it from my heart and declare with horror that I disgracefully quailed
when through a dread of death I condemned their doctrines. I therefore supplicate Almighty God to pardon me my sins, and this one in particular, the most heinous of all. One thing we learn from the story of Huss and Jerome is that although at the end of his life Jerome fell away, he then came back. Maybe you have fallen away in your walk with the Lord. Maybe you've backslidden. Maybe you've done things that you wish you had never done. Jerome was once strong in his faith and fell away, but at the very end, he came back. There's always time for us to come back to God. If you've fallen down, the most important thing is that you get back up and renew your acquaintance with the Lord. Maybe today, if you've fallen away, you need to renew that acquaintance with God again. Okay, so yun po yung ating video. And before we start in the question and answer, shall we have a quick prayer? Okay, thank you, Father, for you have studied, and may you guide us in this question and answer. In Christ's name we pray, amen. So, yes, thank you. Welcome, Tita Beth, for this one. So, here's the question. What are the main reasons why sometimes many faithful believers will come to the point of giving up? Pwedeng mag-answer si Kuya Vince. Si Jerome yung sa nag-give up, di ba? Yes, nag-recant sa teachings ni Huss and White. Siyempre, yun, tao pa rin naman. Kumbaga, mahirap kasi yung kinaharap nila noon. Yung buhay nila yung kapalit. Yung pinapahirapan sila dahil sa kanilang mga pinaniniwalaan. At dahil sa pagkontra niya dun sa mas makapangyarihan noon na religion o yung mga namumuno sa isang religion, ginamit nila yung power para i-threaten nila yung mga bagay na mahalaga rin sa tao, like yung buhay. So yan yung reason. Ngayon, sa panahon din natin ngayon, possible pa rin na i-give up mo yung faith dahil ang perception natin sa paniniwala, pag naniwala ka sa Panginoong Hesus ay daan na mahirap o ang daming self-denial, ang daming kailangang ibigay sa Diyos o kumbaga give up sa sarili natin. Hindi man tayo necessary na dumaan doon sa ganun na ma-threaten yung life mo. Pero minsan, kahit nga lang sa work or sa mga kaibigan, sometimes pag manampalataya ka sa Diyos, kailangan mong iwan na yung mga kaibigan na hindi kumbaga against dun sa kalooban mo. Sometimes family ganyan. Kaya yung iba rin talaga, hindi nila kaya yun, kaya gini-give up nila yung faith. Thank you, Kuya Vince. Tama nga minsan yung sinabi ng Bible na makipot ang daan tungo sa kaligtasan, pero maluwang yung daan patungo sa kapahamakan. So, anyone else? Si Uncle Butch? I guess the answers to that question will be you have lost your faith, or you're not strong enough to remain
uh, on your belief. So you're losing hope, and you think that you don't have any more answers. So basically, the bottom line is that you lost your faith. That's why you gave up. Okay, thank That's you. it. Rich. So indeed, meron pa po ba? So kung wala na po, ay mag-proceed tayo sa next question. Sabi dito, what's the difference we have in dealing people who are strong in faith but backslided compare on God's way of dealing them? Kuya Vince or Kuya Glenn? Wala daw. Ako? Okay lang po. That's like, what's the difference we have in dealing? Sa tao, sa kamukha nating mga tao, pangkaraniwan pag nag-backslide, sasabihin natin ay kasalanan niya, hayaan mo, alam niyang katotohanan, parang ganun yung natin. Wala tayong pasensya o pag yung na mapabalik sila, pero si God, ang God's way, hindi siya susuko. Parang sinasabi nga na ang pagpatawad walang bilang para sa Diyos. So aamuin ng Diyos ang taong nag-backslide hanggang sa siya ay bumalik. Pero sa tao may hangganan yung kanyang pasensya at pagtatrabaho para mapabalik yung mga nag-backslide. Amen. So, thank you. Si Tita Minda, ano po yung Tita Min? Are you in the position to answer? Okay, let's just proceed. Si Kuya Vince. Maganda itong tanong actually kasi paano natin itrato yung mga sa inakala natin matatagang pananampalataya pero nanlamig. Parang yung point ni Tita Grace kanina. Ano yung pagkakaiba ng trato pala natin dun sa isang tao na strong in faith pero bigla rin bumaliktad kumpara dun sa paraan ng Diyos. Kasi pag alam natin, pag matatag yung isang tao, ang dami ng expectation natin sa kanya. Kumbaga, ito yung tao na parang hindi natin nakalain na mag-backslide o tatalikod sa pinanghawakan niyang pananampalataya. So dahil sa expectation na yun, minsan nakadepend tayo sa kanya. Kung halimbawa hinahangaan natin siya, so nagde-depend tayo sa kanya. Ngayon kung tayo naman ay parang under natin yung tao na strong na yun, kumbaga sa position na lang ng mga leaders siguro sa isang church. Halimbawa pastor, may nag-backslide na elder, paano nila itrato yun? Sometimes hindi perfect talaga yung trato natin sa tao dahil nga inakala natin na dahil malakas siya sa pananampalataya ay hindi na wala na siyang tendency na mag-backslide o mangyayari yung ganung pagtalikod. Actually meron tayong mga ganyan may mga ngaral din tayo na ilang taon na naglingkod, i-defend yung faith ganyan, pero one time bigla na siyang tumalikod and then
kita mo na yung mga dati niyang kaibigan na mga ngaral din, sinisiraan na nila. Kumbaga siya kasi, kumbaga mga ngaral yun, tapos ganun yun. Alam mo yung ang laki-laki ng expectation. At dahil malaki ang expectation mo dun sa tao, hindi mo na gagawin yung parang pagmamahal lang sa kanya na i-win back o intindi na siya ay tao din lamang. Pero iba sa Diyos. Yung ginawa niya kay Jerome. Si Jerome kasi partner ni ni John Huss. May kagaya ni Martin Luther, meron din siyang naging partner si Melanchthon. Si John Huss, 100 years siya na nabuhay before Martin Luther, di ba? Pero ayon sa commentary, lalo na kay Ellen G. White, yan yung sinabi niya, purposely na ibinigay ng Diyos si Jerome kay John Huss para i-balance yung karakter ni John Huss. Ganon din kay Martin Luther, binigay ng Diyos si Melanchthon na best friend niya para magkaiba sila ng ugali pero same yung purpose nila, to balance each other. Pero ito, nakita natin yung si Jerome naging weak, na parang tinalikuran niya si John Huss, tinatuan niya, itinanggi niya, lahat ng mga turo ay tinanggi niya rin. Hindi kagaya kay John Huss na talagang kahit anong mangyari sa kanya, kahit kamatayan, yung hindi talaga siya sumusuko. Pero si Jerome, sinuko niya yan. Pero ito nga, dahil sa unlimited grace ng Panginoon, yung kanyang yung walang hanggan na kanyang pagmamahal sa tao, naintindihan ng Diyos na si Jerome ay tao man lang din at mahirap din siguro yung nadanas niya na to the point of death, kailangan mong panindigan yung pananampalataya. Mahirap yun. Pag sa atin nangyari siguro, ewan ko lang kung ilan ang titiklop din sa atin dyan. Yun, ganun yung pagsubok ni Jerome. Pero dahil sa grace ng Panginoon, kahit nag-backslide siya, dumating pa rin sa point na na-win back ng Holy Spirit si Jerome na ang resulta niya ay naging matatag na siya. Kumbaga, lahat ng pag-recant niya, binawi niya rin. At mas matindi pa nga daw yung kanyang ginawa na pagtindig after na nagsisi si Jerome doon sa kanyang mga kasalanan. Ganon magtrato ang Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagtrato sa isang backslide, ay sigurado yan na tatayo ulit. At yun sana yung ating tandaan na kung sakali ay mararamdaman natin yung pag-backslide, huwag tayong tatakbo sa tao, kundi tatakbo tayo sa Diyos. Dahil pag sa Diyos tayo tatakbo, sigurado na i-treat niya tayo ng tama at mawi-win back ulit niya tayo. Amen. Napakagandang answer. So, purihin ng Panginoon. So, pupunta na po tayo sa pangatlong tanong. What will motivate us to renew our commitment to God when we felt the weight of pain in the heart of Jesus because of our backslidings? Ma'am? Renew our commitment. Alam niyo, ang Panginoon ay rescue niya tayo. Siya ay meron siyang yung ginawa na dapat natin malaman na siya ay pumunta dito sa lupa para tayo ay ma-redeem sa ating mga kasalanan. Kaya yung pagbabackslide natin, hindi angkop na ginawang pagpapakasak ng Panginoon na siya pinakustos, siya ay nag-swear para tayo ay maligas. Kaya natin kanyang ating sarili. Binili tayo ng Panginoon sa kanyang blood.
Kaya dapat natin ito na dapat tayo ay hindi mabackslide. Kundi ang ating faith ay atibayan din para maligtas tayo. Dahil ang Panginoon gusto tayong makamasangit. Amen. So thank you. So welcome, Brother Gerald. So na-discuss lang po namin yung about kay Jerome at John Huss, yung mga reformers. So si Kuya Glenn ba, pwede niyang sagutin ito? Or si or anyone? Si Gerald, Brother Gerald. Ay, sorry. Alam kong wala kang idea sa yung discussion namin kanina na about, di ba, yung kung naalala mo bro, si Jerome, si John Huss, yung mga reformer. O Kuya Vince, pwede kang magsalita. What will motivate us to renew our commitment to God when we felt the weight of pain? Baga, parang ang gustong tumbukin nitong tanong na ito ay pag na-realize natin na nasasaktan pala ang Diyos pag nagbabackslide tayo, ano yung ating sapat ba yun na sapat ba yun na reason para i-renew natin yung ating commitment sa Panginoon? Well, syempre, yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag alam natin na nasasaktan siya pag nagbabackslide tayo, kasi syempre sa point of view ng God nga talaga, pag nawala ang isang tao sa kanyang fold, ay masakit sa Diyos yun dahil namatay siya dahil sa taong yan. Lahat ng sacrifice ibinigay niya sa tao and then magbabackslide ka lang din. Kaya may term sa Bible na kapag nag-backslide tayo, sabi ni Apostle Paul, parang crucify ulit natin si Jesus Christ. Isipin nyo yun, pag nag-backslide pala tayo, pinapako ulit. Pinapako natin ulit si Jesus Christ. So nasasaktan talaga ang Panginoon. Yung ganun yung description doon sa pag-backslide natin, yung effect sa Diyos. On the contrast, kapag ang isang tao ay sumuko sa Diyos o tinanggap niya ang katotohanan, sabi nga sa Bible, magsasaya ang buong langit. Lahat ng mga angels magsasayan. Parang merong mangyayari na celebration sa langit. Ganun din pag nawala ulit yung taong yan. Talagang malulungkot din. So sa atin ang effect yung pag nalaman natin na ganun palang effect sa Diyos, siguro pa sa ating pagbabalik sa Diyos, lalo tayong magsusumikap na hindi na mangyari ulit yun, yung ganong pagtalikod sa Kanya. Para motivation pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos lagi. So thank you Kuya Vince. Anyone else? So maganda yung nabanggit ni Kuya Vince sa Hebrews. Matatagpuan yun sa Hebrews 6 verse 6, chapter 6:4, verse 4, 5 and 6. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God.
and put him to open shame. Pero parang it is impossible. Pero sabi ng Panginoon na if sa 1 John 1:9 if we are bold or humble enough to repent our sins, God is faithful and to forgive us. So, anyone else na may dadagdag dito? Uncle Butch? My experience, I actually backslide before, and it was not good. So after backsliding, my life seems to be okay, and things happen really fast. Doing a lot of things, making a lot of money. But then I remembered that why, I committed myself to Jesus Christ before. And it seems to me that there's something missing. So I remember that, because Jesus suffered for us, it became some kind of my purpose that I should be thankful for that. And I should go back and renew my commitment. And because as you see, the life that we have here on earth is really temporary. And I didn't understand that, before. Like I said, I was, going to, I grew up as a Catholic. So all the teachings that I heard or learned, are sometimes different from the Bible. But because I have that commitment before, I didn't really pay too much attention to doing the traditional way of believing. It's still some kind of a question for me why the tradition and the Roman Catholic Church seems like makes me uncomfortable. So I guess that made me research and search until my friend, sent me that link to Unlocking the Bible Prophecies by Kami Oatman. And that's when things started to open up for me again. And this question is really is something that, I can attest and answer. That's it. Wow, praise God. What a testimony. So, yep, indeed, God is the one that convicts us, the Holy Spirit. So, yes, anyone else? If not, yes, amen. Yes. If none, we shall proceed to the last question. The question here is, how do you know that God will still use you in spite of your backsliding experience? And how would you continue in peace knowing that you crucify Christ afresh? Tita Beth? I think Tita Beth is not here. Wala yata. Okay, sorry. Kuya Vince, paano lang?
Yan. Maganda itong question na rin ito kasi meron yung pinakinggan akong debate kanina between Baptist and Seventh-day Adventist tungkol sa maganda yung topic nila, yung once save, always save. Totoo ba yun? Biblical ba yun? Na kapag na-save ka na, always save na. So ang tinindigan ng Baptist, affirmative. Kumbaga, pag na-save ka na, always save ka na. Ang Adventist naman, hindi. Kumbaga, pag na-save ka na, may tendency ka pa rin na mawala sa pananampalataya. Pwedeng mag-backslide. So, actually, parang iniintindi ko kung ano yung pinag-usapan nila. And then both parties nagbigay ng napakaganda, puro biblical din, yung mga kanilang mga point. And then I came to realize na yung mga ganung point pala, parang kulang yung clause ng kanilang debate. Kaninong point of view dapat? Sa point of view ng Diyos or sa tao. Kasi kung idagdag yun, once save, always save, mahahati ka talaga kasi possible na totoo yan sa both point of view. Pero ito yung aking parang na-realize dun sa aking pakikinig. Tama sila pareho. Yung point ng Adventist, tama rin yung sa Baptist. Depende lamang kung saan mo siya ilagay na usapan. So, kung ang point of view ay Diyos, once save, always save, very true yun. Kumbaga, kasi nangako ang Diyos na kapag siya ang nagbigay ng resources para maligtas ang isang tao, kahit pa siguro darating ka sa point na mag-backslide ka, gagawa ng Panginoon ng paraan para mahuli ka ulit. Matalino ang Diyos kumbaga, kagaya nga sa experience ni Uncle Boots kanina. Kumbaga, he was once saved and always saved sa point of view ng Panginoon. Kumbaga, hindi alam ni Uncle na darating ulit siya sa point na parang babalik sa Panginoon and then mas matindi na yung kanyang commitment. Parang yun yung nag-gets ko na sa story ni Uncle Boots. So, ganyan din sa ating lahat. Sa point of view ng Diyos, kahit hindi natin kasi hindi niya ibinigay sa tao yung kapangyarihan para iligtas ng tao yung kanyang sarili. Dapat sana malinaw sa atin yun na dahil liniligtas tayo ng Diyos, parang responsibility ng Panginoon yan sa atin na siguradong sigurado. Ano ba yung sinabi sa Bible na Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Matindi yun. Kumbaga, siya yung nagpasimula sa ating faith and then siya yung tatapos noon. Kumbaga, sa commitment ng Panginoon, sobrang dedicated ang Panginoon. Kumbaga, wala ka na dapat kawala. Pero hindi dahil ganun ang Diyos, ay hindi na pwede tayong kumalas sa Diyos. Kumbaga, may free will pa rin ang tao. Yun din yung point ng Seventh-day Adventist na kahit pag ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay na niya lahat ng resources na maligtas tayo, lahat ng paraan maligtas tayo, lahat na lang nandyan yung kanyang grace, meron pa rin sa atin yung tinatawag na free will. Yung free will na anytime, kagaya ni Satan, si Lucifer sa langit. Kumbaga, nasa langit na siya, kasama niya ang Diyos, kasama niya ang angels. He lived in a paradise sa heaven, meron siyang kapangyarihan. Pero how come na pwede pa rin siyang nag-backslide sa Diyos? Kasi nga, meron siyang kapangyarihan na gawin yun. So, yung pagbabackslide sa Panginoon, nasa atin na power yan. Kahit pa napakatatag yung ating pananampalataya, we always have that option na gawin yun. Pero syempre, hahamunin din tayo ng Panginoon. Bakit natin gagawin? Kumbaga, ang Panginoon, ibigay niya lahat ng pagmamahal sa atin. And then, biruin nyo, bandang huli, meron pa rin pala tayong kapangyarihan. Yung free will natin, yung freedom of choice. Dahil hindi tayo mga robot na ginawa ng kundi mga intelligent beings, meron pa rin sa atin yung ganong kapangyarihan. So, yun yung matinding motivation sa atin na magmahal sa Diyos. Kasi,
ang Panginoon natin na pinaglilingkuran, hindi yung dictator na ginawa tayong robot na lahat na lang ng ating isipan ay para magbe-bend towards allegiance sa Panginoon natin. Hindi ganun. We are like God, sabi nga sa Psalms, we are little God, sabi nga ni Jesus Christ, na minana natin niya kapangyarihan sa Diyos. Parang reflection natin, we are created in the image of God, na kaya natin din sumalansang sa Kanya. But, syempre, hindi natin gagawin yun once natikman natin yung pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, na sa context ng pagiging tao, nakita natin na ang Diyos pala ay handa ring mamatay para sa atin. So, how would you continue in peace knowing that you crucify Christ afresh? So, napakagandang motivation natin yan na ang Panginoon, kahit literal na tayong pumatay sa Kanya, kumbaga ganun ka-extend yung ating kasalanan na, ay ewan ko lang kung gagawin pa natin yung pagbabackslide. At nandun nga yung pag-ibig ng Diyos na unlimited, na kahit nga paliko-liko yung ating daan, sabi dito sa tanong natin, He can still use us. Kasi alam ng Diyos na sa bandang huli, mag-work out lagi yung kanyang gagawin. Yung gagawin ng Diyos na paghabol sa atin, mag-work out sa atin. So, tayo rin talaga ay predestined. Kumbaga may mga tao na tupa talaga ng Diyos. Yung mga, alam ng Diyos yan, kilala ng Diyos yung mga tao na tinatawag na sheep, yung tupa na sabi ni Jesus Christ na, my sheep knows my voice. Kumbaga kahit yung tupa ay naliligaw, God knows na someday, in the future, at alam ng Panginoon yan na kapag ito ay ginawa na ng Panginoon sa kanya, ay marirealize ng kanyang mga anak na tinatalikuran pala nila ang Diyos. Not the case ng mga taong hindi tinawag na tupa. May mga tao rin talaga na kahit ano na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, kahit anong gawin ng Diyos na pagsuyo sa kanila ay hindi mag-work sa lifespan nila. So napakapalad natin kung tayo ay tupa dahil yung ating backsliding experience, yung mga negative na yan, all things work together for good. Kaya sabi nga sa Romans 8, all things work together for good to them that love God, who were called according to His great purpose. Kumbaga, kahit yung mga negative na nangyayari pala sa ating buhay, pag tayo tinawagan ng Diyos, mag-work out for our own good. Di ba familiar yan na yung mga negative na experiences natin? Yun yung parang nagiging turning point natin, yun yung naging illustration kung bakit na-realize natin na liko ang aking daan pero napakatuwid pa rin at napakalalim ang pag-ibig ng Diyos. Only those na mga tupa ng Diyos ang nakakaunawa sa bagay na yun. Yun yung lang yung aking comment sa napakagandang tanong. Okay, thank you. Praise God. So, anyone else? Si Tita Minda? Kung wala, si Brother Gerald. Hello bro, good evening. Oh, good evening. Hello. Makikinig lang sana ako, bro eh. Bro, may experience ka ba sa backsliding, bro? Alam namin bro na may wisdom ka dyan eh. Bro, welcome sa family worship. We're excited. Thank you sa pag-invite, bro Dwayne. Baka kung merong magsasalita muna, pwedeng sila muna mauna. Makikinig na lang muna ako. Okay. Anyone else? Uncle Butch? I really like Vince's explanation or answers to the questions. Yes, the emphasis is really you have a free choice. And with my experience, I did my free choice. But of course, it went the wrong way.
But then again, like being said, we are his sheep. And I guess I am a sheep, and I heard his voice calling me to go back. So knowing that he was calling, then I answered, and here I am. I basically attending this worship, which I'm very thankful. I never realized that I will be reading the Bible. I have never read the Bible, except when it's only read for me. There's a lot of denomination that, came to me. Iglesia ni Cristo, and of course I remember that our grandparents used to do worship at night when they were in Manila, and I remember that. I said, there might be some messages that he imparted to us, and I recalled it, and I said, why not? This is something that has been imparted to me, very small, but then it got bigger because when I listened to Kami Oatman, it made more sense to me. So even with that backsliding experience, everything came back, and I said, oh, this is it. I think I have to renew my commitment. So thank you for you guys accepting me to attend. Thank you, Ate Minda, for really, inviting me to be with this group. In fact, I will probably invite one of my friends who basically have been rebaptized to the Seventh-day Adventist. He's already a Christian, but then he got rebaptized for the Seventh-day Adventist. He's just basically attending the ABI. I think that's on a network. So I'm gonna probably invite him to attend if you guys don't mind. Yes, Uncle. Yes, Uncle, we're very excited about that. And actually, we have this plan as well to expand this. We will try to create this as a ministry from our family. If all of you feel that as a calling, because I remember one time you and Tita Minda have that desire to reach out to our family, and I really Yes. thought about it, and then why not? We can start. Maybe God will guide us how we can accomplish that. I don't know how to win those because honestly, I don't know most of our relatives, but I know we came from a very, I can say his religious family because our great grandfather, how do you call it, Lolo Tuhod. I remember him actually, Angel, when he was very old, and then I witnessed, I was so very young then, I witnessed his last stand in our church when he delivered the last message. He was actually carried by my dad, and I had a picture on that. And that scenario was impressed to me. And who is this man? He was so very old and he was so weak. But I realized that he was the one who accepted the Adventist faith in our place, in our ancestral place there. And then that light actually was maintained up to this time. It was still shining. It is still shining up to this time.
And there are a lot of members now in Kapisayan Church, and because of that acceptance of our grandparents, and we actually inherited that light from him, and so I treasure each one of you, especially to those who belong to that family, and I'm so very blessed by your testimonies, Uncle, honestly, and yeah. And so I appreciated God more, and I felt that God is so really very powerful God, and His love I felt through your testimonies as well. Thank you. Yeah. Yes, Uncle. Even me too. Your testimony is very encouraging and enlightening. So yes, we are praying now we can reach to our Almazan plan too. I made a worship group session in Facebook already, and next time we can invite some of our families first, family members, and then we can also invite friends. Yes, thank you for Tita Min and lahat po yung members ng family natin na Maybe Tita Min is a great, she has a gift in, how do you call that, Dwayne? She has a spiritual gift in inviting people. I noticed that to Tita Min. Maybe we can leverage on that. We don't know yet the approach, Uncle, but our dream is for this worship session to become a ministry group, and I know God can use all of us. yeah, We don't by know God's how, but that's just our dream for now. We're planning actually. We're talking with Bandoy. I'm talking with Bandoy in how we can expand this group, and maybe if God's will, then He can work for us. I think that will really be a good dream, because it's also one of my dreams. Just because I heard the calling, and I think I wanted to share as well, like you guys. A ministry will be something. Especially we have a big family, and to reach out to them will be a good undertaking. We don't know how, but I think God will guide us, and yes, Uncle. He'll show us the way. By the Yeah. way, I don't know if I can attend next Saturday, but I will try, because I'll be going to Denver, Colorado, and I'm driving. It's about 1,760 miles. Oh. So it will take me 2 days in the road to reach there. Yes. The only reason why I wanna go there by cars, because when I reach there, I don't wanna rent another car. If I go by plane. Plus, I cannot bring a lot of stuff. So anyway, I'll be in a hotel, I guess. So if I'm gonna be stopping over in Illinois, somewhere there. And I guess it will be, if it's 8 o'clock, then it'll be 7 o'clock. Yeah, 7 o'clock there. So Yeah, I will sure. try. Yes, Uncle. Don't bother about that, and we'll be praying for your safe travel. And one thing more, I guess we should be discussing tonight the chart that you have requested last time, you have shared last time. But unfortunately, Kuya Harrison messaged that he cannot attend today, and maybe next week, I think he can. And that's good also if we can prepare for the chart. We want to discuss that as well. Sure. We want to understand that. Yeah, I think that's a good chart, because at least
We don't know when, but at least we have some kind of a guide. Yes, Uncle. It's just like a map, actually. Yeah. All right. Thank you very much for the discussion. And yes, we can proceed now to our closing song. So our closing song will be it's an Ilocano. Tichempo Masidegen. Okay. Do you know Ilocano, Uncle? Sige, kantahin din. Bro, Okay. Gerald, Hello. mag-Ilocano muna kami. Sige lang po. Tichempo Masidegen. Ani Jesus umane. Naisipin kaina. Taumay na awada. Ang badandanin Jesus mabalik para bigat and lumalim at matanyot matu umayan tiya po tambo pananganin umayan. Okay. Can we have a closing prayer, Kuya Vince? Okay po, dadako na tayo sa closing prayer. Kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong sabihin kung ano yun. Do you have some prayer? Do you have any prayer requests? Pag-pray natin yung Yeah, ngayon, COVID. COVID. So yung second cousin natin, ma-comfort sila. Okay. Sige. Sige, and then COVID. Ilang percent? Ha? Upo. Okay, shall we pray kung wala na po? Pwede nyo i-type na lang po dito. Diyos namin mapagpala sa lahat, pinupuri namin kayo, Panginoon. Napakapayak man, napakasimple ang aming worship, Lord. Hindi kagaya sa langit na napakaganda ang worship dyan. Pero alam namin, Panginoon, na mahalaga sa iyo ang mga gawang ito, Panginoon, na ginagawa ng inyong mga anak. Pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naghandog ng kanilang pagkakataon upang sambahin ka, Panginoon. Dahil ito ang will mo, Lord, ito ang kalooban mo na ang inyong mga anak ay magsama-sama at magtipon-tipon, Panginoon, upang magpalakasan sa bawat isa, magbigay ng praises, Lord, at mai-share ang kanilang mga karanasan sa pananampalataya. Lord, ikaw ang dahilan, Lord, na natipon kami. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang kumikilos sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagbibigay, Lord, ng Santo Espiritu upang marating namin ang kalooban mo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa iyong pagliligtas sa aming mga buhay, Lord. Sa iyong pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin na tumindig at tumayo sa mahirap na kalagayan ng tao sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng temptation, ng tendencies, Lord, na kami ay magkasala sa iyong harapan. Ngunit dahil sa iyong kapangyarihan at sa pag-ibig mo na walang hanggan, Lord, nagawa namin na sambitin sa aming bibig ang iyong
pangalan, Panginoon. Ito pa lang, Panginoon, ay miracle na sa aming mga buhay. Pagpalain namin, Panginoon, na ang gawain na sinimulan mo sa pamilyang ito, Panginoon, na nagumpisa pa sa aming mga ninuno, sa aming mga ama, Panginoon, sa aming mga lolo, Panginoon, ay lalong magpatuloy, Panginoon. At ang liwanag na minana namin ay lalong magpatuloy, Lord, na magningas at may bahagi rin namin, Panginoon. Dahil wala nang mas higit pa, Panginoon, na kinikilala mo na mahalagang gawain sa mundong ito kundi yung ibahagi ang katotohanan at ebanghelyo sa iba, Panginoon. Mabuo sana sa aming mga puso ang layuning ito, Panginoon. At pahalagahan namin ang layunin na yan na gaya ng iyong pagpapahalaga sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ang unang naghanap sa amin, Panginoon, nung kami ay mga nawala pa, Panginoon. Lord, meron po kami mga concern pa rin sa buhay na ito. Dinadalangin namin ang mga karamdaman na nararamdaman ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya at mga kamag-anak. Hipuin sila at gamutin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang kabuhayan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ng kalusugan at ang mapagpalang mga kabuhayan, Panginoon, na sapat upang kami ay mabuhay ng matiwasay at malayo sa hirap, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang protection sa bawat isa sa amin. Lalo na't dumadami ulit ang COVID-19, Panginoon, lalo na sa aming mga lugar. Ganon din po ang aming mga kamag-anak na namatayan, Panginoon, ibigay sa kanila ang comfort, Lord. Aliw sa kanila sa gitna ng kapighatian. Lord, in advance, pinapag-pray din namin ang gagawing pag-travel ng Cool Boots. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa kanya. Ganon din si Gerald, Panginoon, na nasa Japan. Lalo sana ng Panginoon na yung pag-ibig ay lumago sa kanyang buhay at proteksyonan siya sa harm, sa kanyang trabaho ay iligtas siya, Panginoon, sa kapahamakan. Ganon din po si Tita Minda at ang kanyang pamilya, si Tita Grace, si Glenn, si Mang at si Ago. Sa aking mga anak, Panginoon, si Kuya Harrison, si Ate Jem, lahat ng mga kapamilya namin, Panginoon, ay yung pagpalain. Lord, maghiwa-hiwalay kami sa gabing ito na dala ang iyong pagpapala at yung salita at yung pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa matamis ng pangalan ng aming Jesus. Amen. 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 Thank Thank you you. very much. Thank you. God bless. God bless Thank you. everyone. Thank you, Uncle. Next time ulit. Next time. Okay, good night. Good night. Good morning. Good Happy night. Sabbath. Good morning. Good morning po. Good night. And Happy Sabbath. Sabbath po. happy Sabbath. 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 Inyo dyan. Godwin, matutuloy kayo bukas? Saan po? Sa Siguro po. Sa Santa Maria po? Opo. Yes. Hindi ko po alam kung sure ba si Daddy. Basta sabi niya daw po pupunta daw po kami next week 9 ata. Tapos yun, sabi niya lang po ganon. Punta daw po kami sa Santa Maria. Ko kung ano po gagawin Pero hindi po ako sure na pupunta kami kasi may trabaho din si Daddy. Matutuloy ba daw tayo sa Santa Maria bukas? Po, matutuloy daw Anong oras kayo pupunta? Kasi Ano sabi, oras na pupunta kasi sama po ba kayo? sabi kasi ni Ate Tin na sasama ako nung Friday. Sige daw. Mga before 5 ba yung nasabi? Anong oras? Mga 5 daw. Magbabike ako papunta dyan. Mga 4:30 punta na ako. Magbabike lang ako papunta dyan. Ay, nako.
Pwede ba yan? Walang ECQ? Pwede ba yun? Kasi curfew daw po, 5, di ba curfew 5 to 10? 5 ng madaling araw? 5 ng... sige po, tuloy na lang po kayo 5. Okay, sige. Sige Thank po, you. tayo na lang po namin kayo. Okay, sige. Bye-bye. That na lang po. Thank you. Good night. Night po. Thank you, everyone.